Shalom. Shalom Aleichem, mga kapatid. Isang pinagpalang araw. Isang pagbati ng Happy Easter. Happy Easter sa lahat. At binabati din natin yung mga regular natin nakakasama. Si Brother Romy Nunez, saka si Brother June Quijano, Joseph Jod Quijano. At ang buong simbahan ay nagluluksa sa pagpanaw ng ating Pope Francis at the ripe age of 88. Ripe age na rin yung 88 years old na. Makita natin na he ran the race well. Tapos na yung kanyang pagtakbo, yung kanyang takbuhin set before him. Okay. So, kaya hindi tayo nalulungkot sapagkat alam natin na our life is truly hindi panghabang buhay dito sa daigdig, kundi ito ay pansamantala lang. So, yan. Yung screen ko, mapula-pula pa rin, the same concern pa rin since yesterday. Hindi ko alam kung bakit. So, pagtyagaan na lang natin ito, mga kapatid. So, before that, let us pray para sa pagtitiwala natin sa Panginoon sa araw na ito. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. We praise you, Lord, and we thank you for your goodness and mercy, for your love. Hallelujah. For guiding us, for keeping us safe, for waking us up today, for giving us new life, for giving us another privilege, another opportunity. Thank you for your goodness and mercy. Thank you also for Pope Francis that you have given us for a short period of time. Thank you, and we entrust you for the next successors of our Pope Francis. And we entrust you this day your protection, blessings, and guidance be with us, O God. To all our loved ones and all our possessions and those people around us. We entrust you this day. And we speak to us through your word, O Lord. And then also let our hearts be like a fertile soil that will accept, receive your word, and it will grow, and it will bear fruits and have it more abundant harvest in our lives. And we are also claiming your word in 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5, that are for the weapon of our battle are not of flesh, but are enormously powerful, capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God, and take every thought captive in obedience of Christ. Yes, Lord, we trust you and we praise you now and forever. Amen. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay. So, yan mga kapatid. The Gospel of today is taken from the Gospel according to St. John chapter 20, verses 11 to 18. Glory to you, Lord. But Mary stayed outside the tomb weeping, and as she wept, she bent over and to the tomb, and saw two angels in white sitting there, one at the head and one at the feet, where the body of Jesus had been. And they said to her, "Woman, why are you weeping?" She said to them, "They have taken my Lord, and I don't know where they laid him." When she had said this, she turned around and saw Jesus there, but did not know it was Jesus. Jesus said to her, "Woman, why are you weeping? Why are you looking for? What are you looking? Whom are you looking for?" She thought it was the gardener, and said to him, "Sir, if you carried him away, tell me where you laid him, and I will take him
Jesus said to her, Mary. She turned and said to him in Hebrew, Rabboni, which means teachers. Jesus said to her, Stop holding on to me, for I have not yet ascended to the Father. But go to my brothers and tell them, I am going to my Father and your Father, to my God and to your God. Mary of Magdala went and announced to the disciples, I have seen the Lord, and what he told her. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Yan ang update ng Ebanghelyo ngayon. So, patuloy pa rin kasi Easter season nga, so mahaba itong discussion na patungkol pa rin sa resurrection ng ating Panginoong Kristo, sa resurrection account, kung saan ang maririnig natin ay patungkol lahat sa muling pagkabuhay ng Panginoong Kristo, na kung saan itong si Mary of Magdala, siya yung tudo ang kanyang pagmamahal sa Panginoon simula noong nabigyan siya ng pagkakataon na binigyan siya ng chance na hindi siya mamamatay noong panahon na muntik na siyang batuhin hanggang sa mamatay, di ba? So, kaya ito in return, ito yung ginagawa niya kung saan ay patuloy yung kanyang pagsusunod o yung patuloy yung kanyang pagsunod sa Panginoong Kristo dahilan doon sa ginawa na kabutihan sa kanya na Panginoon. So, andun yung gratitude ni Mary of Magdala. And then makikita natin dito na nung nakita niya, may nakita siyang dalawang anghel na nagsabi sa kanya na sino ang iyong hinahanap. So most possibly these angels are in appearance, sila ay mga tao. They are in appearance, they are mga tao. Okay. And they said to her, Woman, why are you weeping? She said to them, They have taken my Lord, and I don't know where they laid him. So, ang akala niya, pareho din ang malagad, andun pa rin yung, bagamat yung kanyang pagpunta sa libingan is palatandaan na naniniwala siya sa sinabi ng Panginoong Kristo that after 3 days ay muli siyang mabubuhay. Pero makikita natin pa rin yung kanyang pagdududa sapagkat akala niya dito nang wala ang bangkay ng Panginoong Kristo ay inalis lang at inilipat or kinuha, gano'n. Okay. When she had said this, she turned around and saw Jesus there but did not know it was Jesus. So, nakita niya ang Panginoong Kristo, hindi niya rin na-recognize sapagkat ang akala niya is isang hardener lang. And she just recognized the Lord sa pamagitan ng boses ng Panginoon. Hindi niya nakilala. She is thinking it was just a gardener. Sabi dito. Verse 14, John 20, verse 14. When she had said this, she turned around and saw Jesus there, but did not know it was Jesus. Jesus said to her, Woman, why are you weeping? Whom are you looking for? She thought it was the gardener, and said to him, Sir, if you carried him away, tell me where you laid him, and I will take him. So, ganun katindi yung pagnanasa ni Mary of Magdalene, na Mary of Magdala na makita yung Panginoong Kristo. And doon nga makita natin, akala niya nilipat lang. So, ibig sabihin, bagamat pumunta siya doon sa libingan para i-sure kung nabuhay nga ang Panginoong Kristo, yet makikita natin sa mga statement niya, nandun pa rin yung pagdududa niya na akala niya nilipat lang, inalis lang, ninakaw lang, kinuha lang yung bangkay ng Panginoong Kristo. But nung nagsalita ng Panginoong Kristo, na-recognize niya at sinabi niya, Rabboni. So,
kung titingnan natin ito na hindi niya na-recognize sa Panginoon Jesucristo, dito nakala niya gardener lang, hindi nakapagtataka yun. Kasi kung naalaala niyo yung kwento ni na Cleophas, si Cleophas yung sigurado by maybe one of these days ay mababasa din yun, pero banggitin na rin natin. Di ba sila yung galing sa Jerusalem, they walk away from Jerusalem to Emmaus. While they are walking in Emmaus, sumabay sa kanila ang Panginoon Jesucristo, hindi din nila na-recognize. Di ba mga kapatid? Akala nila strangers lang. Dito kay Mary of Magdala, akala niya gardener lang, stranger lang. So si Mary of Magdala ay na-recognize sila ng Panginoon Jesucristo through his voice, ang Panginoon Jesucristo. Kaya sinabi niya, Rabboni, ibig sabihin teacher, sinabi niya, nakilala niya ang tinig ng Panginoon. Kasi binanggit naman niya ng Panginoon dito sa John chapter 10 na ang mga tunay na tupa ng Panginoong Jesucristo ay kilala nila ang tinig ng kanilang pastol. So, di ba? Dito sa John chapter 10. At ang tupa ay nakikinig sa tinig ng kanyang pastol. Na-recognize niya ang tinig ng kanyang pastol at na kikilala ng tupa ang tinig ng kanyang pastol. So, nakikinig ang tupa at kilala ng tupa ang tinig ng pastol. So, kaya nung sinabi ng Panginoon Jesucristo, nung nagsalita ang Panginoon Jesucristo, na-recognize ni Mary of Magdala na yun ay ang Panginoon Jesucristo. Yan mga kapatid. Okay. So, parang katulad ng kagabi, ano bang bansa yun? Isa sa judge ay nakaupo doon, yung nakatalikod na style ng pag-judge sa kinopya din natin dito sa yung The Voice, yung nakatalikod. Yung asawa niya ay sumali sa audition, kumanta yung asawa niya. At kung titingnan natin yung mukha ng lalaki, ay sabi niya, kilala kong boses na to Kaya siya yung unang nag-turn around at na-confirm niya na asawa niya nga yung kumakanta. So, si Mary of Magdala, hindi man siya sigurado sa mukha ng Panginoon Jesucristo. Nung narinig niya ang boses ng Panginoon Jesucristo, ay kaagad niya na-conclude na it was her rabbi, Rabboni, the Lord, ang kanyang guro. So, and then sinabi dito ng Panginoong Jesucristo, sabi niya, so John chapter 20, okay. Sabi rito, Jesus said to her, "Stop holding on to me, for I have not yet ascended to the Father. But go to my brothers and tell them, I am going to my Father and your Father, to my God and your God." Mary of Magdala went and announced to the disciples, "I have seen the Lord," and what he told her. So, ayan, nabanggit na rin natin kahapon that si Mary of Magdala was considered as this apostle to the apostle sapagkat siya yung kauna-unahang naka-encounter ang Panginoong Jesucristo sa kanyang pagkabuhay at siya yung nagbalita sa mga alagad ng Panginoong Jesucristo. So what a privilege na yung pagmamahal ni Mary Magdala na ipinakita sa Panginoong Jesucristo ay she was been rewarded na siya yung unang makakita sa Panginoong Jesucristo na muling nabuhay. Mga kapatid, siya yung isa sa mga eyewitness na si Mary of Magdala ay muling nabuhay. Yun nga sabi natin kahapon, kung totoo na ang Panginoong Jesucristo ay hindi muling nabuhay, itong mga apostol niya, yung kanyang mga lagad, ay bumalik na sila sa pagiging tunay nilang mga Hudyo, mga kapatid. At sasabihin nila na we were being deceived for 3.5 years nang kinilala naming Kristo, nang kinikilala naming Mesiyas. Hindi pala, siya pala ay mamumusong lamang. He is a mamumusong lamang. Siya ay pretender
He just deceived us. So, alam naman natin na ang deceiver, alam naman natin na ang deceiver is the devil. Di ba, mga kapatid? So, pwedeng sabihin ng mga alagad yun kung hindi talaga totoong nabuhay ang Panginoon Kristo. Hindi na sana tayo dumami ngayon. Di ba? Pero ang katunayan, isa sa katunayan na muling nabuhay ang Panginoon Kristo, ibig sabihin, pag sinabing muling nabuhay, namatay siya. Ipinako siya sa krus. Namatay at muling nabuhay. Yan yung sinasabi natin sa ating credo. Kasama yan sa 12 articles of faith natin. Sa credo natin, sa ating profession of faith. Di ba? Ipinako siya sa krus, na pinagpakasakit under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell, and on the third day he rose again, ascended into heaven, and at seated at the right of the Father. He will come again to judge the living and the dead. So yung katunayan na muling nabuhay ang Panginoon Kristo, na namatay muna siya at muling nabuhay. Yun yung katotohanan. Kaya nga may sinasabi dito sa Romans chapter 10 verse 9, mga kapatid. Ito is a very strong statement ng isa dating Pariseo, isa dating matalino na Hudyo na tagasunod ng mga Pariseo at mga Eskriba. Nag-aral kay Gamaliel, mga kapatid. At ito'y si San Pablo. Ang sabi niya rito sa Romans chapter 10 verse 9, mga kapatid, yung sabi niya. Kaya grabe itong statement na ito, very strong. Sabi niya, for if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. So, ibig sabihin, inilalakip itong profession of faith na ito about sa pagkabuhay ng Panginoong Kristo, na kapag ipinapahayag natin, ay maliligtas ka. Di ba? So, ibig sabihin, ang Panginoong Kristo ay hindi lamang kwento-kwento or gawa-gawa na kasaysayan ng muling nabuhay, kundi talagang totoo siyang muling nabuhay. At ito nga pinatotohanan ng kanyang mga alagad. Kasi kung hindi totoo yun, yung kanyang 12 alagad, or yung 11 yung mga alagad, ay bumalik na sa pagiging ordinaryong mga Hudyo. At sasabihin nila, ay sorry, we were being deceived by this man, Jesus, who proclaimed himself to be the Messiah. Di ba? So, pwede nilang sabihin yung ganun. Yet, kung titingnan natin ang banal na kasulatan, na ang Panginoong Kristo bilang Mesiyas ay sa kanya sa Annunciation pa lang, ay pinagtibay na ng anghel na siya yung katuparan ng hula sa banal na kasulatan, na siya yung Mesiyas. Di ba, yun yung pahayag kay Mama Mary. Naglihi si Mama Mary without any human intervention. Di ba? So, yun din yung pahayag kay King David dun sa Luke, ang pahayag kay Mama Mary dun sa Luke chapter 1 verses 26 to 39. And then yung pahayag kay Saint Joseph dun sa Matthew chapter 1 verse 21 to 23. And then meron pa siyang pinagpahayagan ng mga hintil, di ba? Yung mga tatlong magi. Sabi niya, nakita namin ang kanyang bituin. Di ba? So, sila din ay pinagpahayagan ng Panginoon. At yung mga pinagpahayagan pa ng Panginoon, yung mga pastol sa field, nung isinilang ang ating Panginoong Kristo. Di ba? Yung mga pastol. So, those are witnesses na ang Panginoong Kristo ang siyang katuparan ng mga inihula. Di ba? Siya yung katuparan ng mga inihula ng mga propeta.
At prior pa man siya ipako sa krus, di ba 3 beses niyang sinabi sa mga lagad niya na ako'y pupunta sa Jerusalem, ako'y mamamatay, ngunit sa 3 araw ay muling mabubuhay. Kung makita natin, kung babalikan natin yung mga previous Gospels, readings, makikita natin na ang tila baga ang kanilang narinig lamang ay ang Panginoon Jesucristo ay mamatay lamang. Hindi nila narinig yung sinasabi ng Panginoon o hindi nila naintindihan na ang sinasabi ng Panginoon siya ay muling mabubuhay. So yun mga kapatid. At isa pa sa patunay na ang Panginoon Jesucristo ay muling nabuhay is yung pananatili at pananatili ng mga alagad sa kanilang pangaral. Pinangatawanan nila ito. Kasi kung hindi nga totoo ito, ay hindi nila pangatawanan kasi they will just risk their lives for nothing. Diba? Kasi walang saysay eh. At yan naman yung sinasabi sa banal na kasulatan doon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 Corinthians chapter 15, itong mahaba na 1 Corinthians nito, it is almost dedicated doon sa pagsasaysay na San Pablo sa muling pagkabuhay. Kaya nga kung babasahin natin yung 1 Corinthians chapter 15, makikita natin doon na kung hindi raw nabuhay ang Panginoong Jesucristo muli, tayo na mga Kristiyano, na mga mananampalataya ang pinakakawawa sa lahat. Mga kapatid. So, tayo na yung pinakakawawa sa lahat. Biri mo. Kasi ang pinaka-foundation, isa sa pinaka-foundation ng ating pananampalataya ay nabuhay ang Panginoon Jesucristo sapagkat sa kanyang muling pagkabuhay ay merong muling pagkabuhay. Kaya magkakaroon ng muling pagkabuhay. Ang pattern natin, it is because of the resurrection of the Lord Jesus Christ. Di ba? So kung hindi siya nabuhay, yung ating ginagawa, yung ating paglilingkod, mga kapatid, ay walang saysay. Walang kahulugan. Nonsense, baga, mga kapatid. Pero ang katunayan, na ang Panginoon Jesucristo ay muling nabuhay. At sinasabi nga, kaya nga sinasabi doon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, after i-detalye or after isa-isay ni San Pablo na ang Panginoon Jesucristo ay muling nabuhay, sabi niya, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at magpakatibay sa gawain at magpakatatag kayo at magpakatibay at huwag matitinag sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyo na hindi masasayang o hindi masasayang ang inyong pagpapagal sa Kanya. So you see, kasi kung hindi muling nabuhay ang Panginoon Kristo, walang saysay at walang kabuluhan yung ating paglilingkod. Nonsense. Di ba? Kaya tayo naniniwala na muling nabuhay ang Panginoon Kristo because of the fruit at testimony ng mga taong sumunod sa Kanya, ang kanilang patutuo ay kanilang sinilyuhan ng kanilang mga dugo. Kung babalikan natin yung mga martir, di ba? Yung kasaysayan ng mga martir. Kung babalikan natin kasaysayan ng mga martir, makikita natin na ang kanilang buhay ay nialay nila alang-alang sa Panginoon Jesucristo. So kung hindi totoo ang Panginoon Jesucristo, why they waste their lives for nothing? Di ba? So walang saysay. Hindi magiging ano na lang tayo. Yung sinasabi nga doon sa 1 Corinthians chapter 15. If truly that our Lord Jesus Christ were not resurrected, sabi doon, hindi sundin na lang natin ang kasabihan ng mga pagano. Let us drink and be merry, for tomorrow we will die. Hindi na tayo hindi na tayo magsisimba, wala na lang. Kumakain ka lang, iinom, trabaho ka, kumakain, iinom, trabaho, tapos hintayin mo na lang yung kamatayan mo. Then after that, nothing. Pero hindi mga kapatid. Kaya nga sinasabi doon sa mga ngaral chapter 12, sinasabi doon, verse 7, remember Him, alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa, ang iyong katawang lupa, at ang iyong espiritu ay magbabalik sa Diyos na may bigay nito. At sinasabi din doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, di ba? Ano sinasabi doon? Lahat tayo ay harap sa hukuman ni Kristo.
Sinabi niya yun. At magsusulit ng mga bagay na ating ginawa, mabuti man o masama. Oh. The same way doon sa sinasabi sa Matthew chapter 25 verses 31 to 46, di ba? The judgment of the nation. Sinasabi doon na sa pagbabalik ng Panginoon Jesucristo, tayo ay kanyang hukuman. So, ibig sabihin, ang buhay natin ay hindi magtatapos sa daigdig na ito, mga kapatid. There is life after death. At yan din yung sinabi ng Panginoon Jesucristo, yan din sinasabi sa Bible, doon sa 1 Thessalonians chapter 4, mga kapatid. Di ba? Sa pagbabalik ng Panginoon Jesucristo, tayo mga namatay, yung mga unang namatay, ay abubuhayin mo na muli, doon sa 1 Thessalonians chapter 4. Then, tayo mga buhay pa sa panahon na babalik ang Panginoon Jesucristo, na buhay pa tayo sa panahon na yon, tayo sasalubong sa Kanya sa papawirin. Sabi dito sa 1 Thessalonians. Okay, puntaan natin mga kapatid. Okay, ito sabi sa 1 Thessalonians chapter 4. Verse 1 Thessalonians chapter 4. Okay. Tingnan natin. Verse 13. Ayaw namin mga kapatid na malingid sa inyong kaalaman ang tungkol sa mga yumao, baka mahapis kayong tulad ng mga iba na walang pag-asa. Sapagkat kung sinasampalatayan natin na sa Jesus ay namatay at muli nabuhay, gayon din naman, yaong mga nahimlay kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito ang sinasabi namin sa inyo, batay sa pananalita ng Panginoon, na tayong lahat, tayong mga nabubuhay, mga natitira pa hanggang sa pagdating ng Panginoon, hindi tayo mauna sa mga yumao, sapagkat ang Panginoon na rin sa udyat ng bigay ng anghel at ng trumpeta ng Diyos ay baba mula sa langit, at ang mga namatay kay Kristo ay unang mabubuhay na muli. Pagkatapos tayong nabubuhay, mga natitira ay dadaling kasama nila sa alapaap upang sumulubong sa Panginoon sa impapawid, at sa gayon ay mapipisan tayo sa Panginoon magpakailanman. So you see, mga kapatid. So, there is a resurrection. There is magkaroon ng pagkabuhay. Sapagkat kung papaano nabuhay ang ating Panginoon Kristo, mayroong muling pagkabuhay. At ang buhay natin ay hindi magtatapos sa daigdig na ito. Kaya that is why we are serving the Lord. We are spending time for God. Kasi ang buhay natin hindi lamang para sa daigdig na ito, nakakain ka lang. Di ba, napaka-nonsense ang buhay, walang sense ang buhay na kakain ka lang, matutulog, kakain ka lang, matutulog. Parang paulit-ulit lang yung cycle mo. Di ba? Paulit-ulit lang, na wala kang, yun lang yung gagawin mo. Di ba, mga kapatid? Kaya nga yung sinasabi dun sa Philippians chapter 3 verse 20. Ano sinasabi dito mga kapatid? Na yun yung sinasabi ng banal na kasulatan, that our lives is not just for this world. Hindi ganun. There is life after death. Okay. Philippians chapter 3 verse 20. Ang sabi dito, okay. Ang ating bayan naman ay nasa kalangitan, na doon ay hinihintay natin ang manunubos, ang Panginoong Jesucristo. So ang totoo daw nating bayan is not here in this world. We are just a
a pilgrims. We are just a sojourner. Tayo ay manlalakbay lamang sa daigdig na ito, mga kapatid. So ang katunayan na ang Panginoon Jesucristo ay muling nabuhay, we too are expecting to be resurrected pagdating ng araw. Kung sakaling hindi na natin maabutan yung kanyang muling pagbabalik. Pero, ang sinasabi dun kanina sa binasa natin kanta sa 1 Thessalonians chapter 4, na merong muling pagkabuhay at tayo'y after that ay haharap tayo sa hukuman ng Panginoong Jesucristo. So that is what the Bible is saying to us, that there is life, there is a resurrection of the dead. At ang katibayan niyan ay ang muling pagkabuhay ng Panginoon Jesucristo na kung titingnan natin ay itong pananampalataya na ito ay pinag-alayan or pinagbuwisan na ng buhay ng maraming mga martir. Katulad ng binabanggit ko nga sa inyo, yung Ottoman Empire, yung Islam, yung Muslim, na sabi niya, gusto niyang i-invade ang Vatican. Di ba? Na-invade nila ang Turkey. Bumagsak ang Turkey sa kamay ng mga Ottoman. Ang Constantinople, it was formerly Constantinople, ngayon ay Turkey. Ang isang ebidensya diyan ay yung Hagia Sophia na simbahan doon ay it was converted as mosque, then later on it was ginawang parang museum. So they tried to burahin yung mga pictures doon. Kaya kung titingnan mo doon ngayon kapag makapunta ka ng Turkey, yung Hagia Sophia, may mga mosaic or mga paintings doon na natakpan na, pero hindi natin alam kung what reason why hindi lahat natakpan. So merong natira na mga So patunay na they tried to convert it as a mosque. So ngayon ang Constantinople, yun na yung ngayon Turkey. So itong Ottoman na doon galing sa Constantinople sa Turkey, I wanted to invade the Vatican City. Ngayon with God's intervention ay pinadpad sila ng napakalakas na waves or ng alon sa ibang lugar at nakarating sa Otranto, mga kapatid. At lahat ng naratnan nila doon sa Otranto ay sinabihan nila, convert or die. So, lahat ng mga tao doon ay hindi nag-convert, mga kapatid. They accepted their death as a testimony na totoo yung kanilang pinanampalatayanan na ang Panginoong Jesucristo ay namatay, inilibing at muling nabuhay. At yung, alam nyo, kung i-check nyo yung sinasabi ko, yung sa 800 Martyrs of Otranto. Kapag i-click mo yan sa Google, yung 800 Martyrs of Otranto, makikita nyo yan doon, may isang simbahan doon sa Otranto, na itong simbahan na itong altar nito, mga kapatid, ang backdrop niya, isa siyang salamin, at ang backdrop niyan ay yung mga buto, yung mga skulls ng mga martyrs ng Otranto ang nakalagay. Yan, check nyo, 800 Martyrs of Otranto. Nakikita nyo yung simbahan na yan. Na yung mga tao na yun, they chose to be beheaded ng mga Muslim. For the sake of their faith that Jesus is really crucified, died, buried, and then resurrected. They accepted their faith. They accepted their death, yung kamatayan nila, for the sake sa kanilang pananampalataya na ang Panginoon Jesucristo namatay, muling nabuhay, ay nilibing at muling nabuhay katlong araw. At ang muling pagkabuhay din ito ay siyang pinanghahawakan natin that time will come, even maabutan man tayo ng kamatayan,
sa kanyang muling pagbabalik, tayo ay muling bubuhayin ayon sa sinasabi sa banal na kasulatan. Mga kapatid. Kaya nga, yung matibay na sinasabi ni San Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag para sa gawain sa Panginoon, yamang alam ninyo na hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya, mga kapatid. So, shalom that is by now. At sana magiging maayos na itong background ng TikTok ko nagpupula. Hindi ko lang alam kung baka because of I have a violation or may na-violate ako, kaya ginaganito ng TikTok yung yung kulay ng background ko. So, salamat sa mga bagong nag-follow, salamat sa nag-likes na 78, at salamat dun sa mga nag-tap ng screen. At kahit yung hindi man nag-tap ng screen, yet they are there na kinonsider nila na pakinggan yung mga sinasabi natin. So, at yun nga ang sinasabi ng Panginoon Kristo. Sabi dun sa Hebrews chapter 10 verse 23, let us hold unwaveringly, mga kapatid. Yung sabi dito sa Hebrews chapter 10 verse 23, so tanda natin yung dalawa, 1 Corinthians chapter 15 verse 58, Philippians chapter 3 verse 20, and then yung 1 Chronicle chapter 29 verse 15, andun din sinabi din ni King David dun sa kanyang Lucky Virgo, mapagpalang umaga po. Okay po. Sinabi ni King David dun sa kanyang prayer sa 1 Chronicle chapter 29 verse 15, na sabi niya, katulad ng aming mga ninuno, kami pansamantala lamang sa daigdig nito. Ayun, sinabi rin ni King David yon. At sabi nga nito ng banal na kasulatan, katulad ng binabanggit sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag, sapagkat alam natin na hindi masasayang ang ating pagpapagal para sa Kanya. At ito rin naman ang sinasabi sa Hebrews chapter 10 verse 23, let us hold unwaveringly to our confession that gives us hope, for He who made the promise is trustworthy. So, maybe that is by now, mga kapatid. So, maraming salamat sa mga nag-like, sa Lucky Virgo, salamat, sina Brother Romy, at si Brother June, makakatulog pa. At sa Mystery of Faith, busy siguro. And then, maraming salamat sa mga likes, 175, at sa mga nag-tap ng screen, na mga hindi man nag-tap ng screen, pero andyan sila, dumaan at pinakinggan tayo. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Iligtas nawa tayo ng Panginoon sa lahat mga malulubang karamdaman, sa bibigat ng mga pagsubok. Iligtas tayo sa disgrasya, sa mga sakuna, sa road rage, yung mga nagbabiyahe dyan. May God's fruit of the Holy Spirit be with us para matuto tayong magpakahinahon sa daan, kasi talagang mainit ngayon. Kaya ingat din po tayo, magdala tayo ng tubig. Mainit po ngayon. Kaya we have to make an extra precautions also. Pero iligtas din nawa tayo ng Panginoon sa mga bagay beyond our control, maging sa mga bagay na kuminsan despite na nalalabag natin yung law of nature, ay still iligtas pa rin nawa tayo ng Panginoon. So, shalom that is by now, mga kapatid. So, magkakaroon ng 9 days mourning para sa ating Pope Francis. Siguro mo start today, and then after that hanggang 15 days pa hanggang 15 days after that, ang magiging kasunod na naman is yung conclave. So lahat ng mga cardinals natin ay na dito sa Pilipinas, si Cardinal Tagle, si Cardinal Advincula, si Cardinal si Ambo David and other cardinals ay makakaparticipate sila sa conclave na gaganapin. Pero ang sabi pala sa rules, mga kapatid, na ang pwede lamang na mahirang na makasama sa may elect na pope ay
Okay, kailangan ko kita. So lahat ng mga cardinals natin ay makakasali sa conclave, makakapag-participate sila sa pagboboto, pagpipili ng mga magiging kasunod ng Pope. Pero ang mako-qualify lamang or manonominate lamang to be a Pope is dapat age 80 above. So ang mga cardinals natin, kati Cardinal Tagle, ay hindi siya makakasali. Hindi ko lang alam kung si Cardinal Advincula kung makakasama na. So, hindi yung below 80, hindi sila makakasama na manonomini na magiging Pope. So, yan yung policy ng ating simbahan. So, hanggang 15 days daw yun mga kapatid after nung 9 days of mourning and then public viewing ng body ni Pope Francis ay yun, after 9 days then ililibing siya mismo doon sa Vatican City, doon sa ilalim yata ng Sistine Chapel. And then magbilang pa naman hanggang 15 days, then after that yan yung conclave, mag-i-elect ng magiging Santo Papa. So ang significance ng natin, mga kapatid sa atin sa Catholic Church, ay napaliwanag na ito dati ni Brother Noedora din na ang kagandahan sa atin kasi ang leadership natin is through election. Hindi siya yung parang tinatawag na monarchy, yung monarchical. Do parang meron tayong mga sekta na or denominasyon na merong ganun na parang style monarchy. So, namomonopolize nila yung pamamahala. Kaso lang ang problema, since na hindi sila election, yung parang monarchy style sila, so merong conflict, nagkakaroon ng conflict sa kanilang pamilya. Nagkakaroon ng conflict kasi, di ba, halimbawa, ito yung namamahala ngayon, meron siyang 2 anak. So sa 2 anak niya, pipili siya ngayon kung sino yung mamamahala. So of course, kung meron yung isa niyang anak, kung gusto ring mamamahala, magkakaroon niya ng problema. Di ba? So, since sa atin election, walang problema. At hindi para ito inherited. Hindi siya inherited sa kay Pope Francis, sa pamilya niya dapat mapapasa. Hindi ganun. So, through election sa atin. Kaya yung monarchical style of leadership ng isang sekta at denominasyon, nagdudulot sa kanila ng hidwaan. Maging sa kanilang pamilya. Meron na tayong alam niyan, di ba? So sa atin naiwasan yung ganun. Kasi walang asawa yun yung kagandahan, yung celibate, yung ating mga pari. Celibate sila. At ang binabasihan natin is yung sinasabi ng Panginoon sa Matthew chapter 19 verse 12 na sinasabi, merong mga hindi nag-aasawa alang-alang sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. So, yun yung kagandahan. Kasi kung may pamilya sila, natural. Magiging leader ka ng isang denominasyon. Lalo na sa atin. Sa atin kasi, sa atin, sa atin, sa Catholic Church, meron tinatawag tayo ng proper accounting. Kahit sa parokya lang, may mga proper accounting tayo. At hindi ito napupunta direkta sa bulsa ng pinakapuno. Yan. So, yun yung kagandahan sa atin, mga kapatid. So, yun yung kagandahan sa atin. Na ang ating simbahan ay yung leader natin, dinadaan natin sa election. Unlike yung mga sekta at denominasyon na parang monarchical yung style. So may experience na tayo, may alam tayo dyan na because of that na parang monarchical yung style, monarchy, ipinasa sa anak. Ngayon, kung yung anak na ito nagkaroon siya ng 2 anak, so magkakaroon ng rival kung sino yung
magsasucceed sa tatay. So kung mapili itong isang anak na ito, sigurado, ano mangyayari doon sa isang anak? Di ba? Meron tayong narinig dito. Yung isang anak ang pinili. Naging kawawa yung isang anak pa. So ganun ang mangyayari, magkakaroon ng monarchy, magkakaroon ng rivalry. Hindi man nila sabihin yan, but it happens. Bakit? Kasi to be the leader ng isang sect at denomination ay napakalaking pakinabang, mga kapatid. Diba? So may mga handugan sila, mayroon tinatawag ng ikapo at mga handog. A different story yan. Yung ikapo at handog. So saan mapupunta yun? Of course, kung sino ang makikinabang dun, ang pinakamalaking pakinabang dun, is kung sino yung namumuno, sino yung namamahala. Sa atin, hindi ganun. So, meron tayong treasury, meron tayong hindi napupunta sa bulsa ng Pope. Kasi well-managed yun sa atin. At kapag namatay ang Pope, yung since wala naman, bawal naman sa mga pari natin, lalo na yung mga religious, ay may tinatawag silang poverty. May tinatawag na yung tatlong vow of poverty, vow of chastity, and vow of obedience. Hindi sila pwedeng mag-acquire ng ari-arian. Supposed to be. Though sa mga diocesan, of course, makikita natin sa mga diocesan, minsan maraming pera yan. May mga sasakyan, magaganda yung sasakyan. Pero pagdating sa religious, they have wala dapat silang ari-arian. Kasi pag mawala ka, walang problema. Kasi wala ka namang ari-arian. Wala ka namang pagpasahan. Di ba? Yung pamilya mo lang. Halimbawa, kung meron ka naman talaga, yung pamilya mo lang, yung mga magulang mo kung buhay pa, or mga kapatid mo. Pero most of the time, yung ari-arian mo, since na single ka naman, ay mapupunta rin din sa simbahan, mapupunta sa charity. So yun yung kagandahan sa atin na tayo, ang ating simbahan ay walang asawa yung mga pari at dinadaan sa election yung pagpipili natin ng ating mga leader. Shalom, that is by now, mga kapatid. May God bless us and keep us safe and sound. Thank you and God bless sa lahat ng nag-like at nag-share at nag-comment at maging sa nag-follow. Signing off, my dear brothers and sisters.